Whatever trials and challenges that we are facing right now, we will continue to praise the Lord. Amen po ba? Let's all stand on our feet and let's shout our praise to our Lord Jesus Christ. Yes, Lord. Puso ko ngayon umaawit. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. May siya't galak sa iyong piling. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Kaibigan, aking takbuhan. Kapayapaan ang iyong hatid. Kaligtasan sa iyong pangalan. Kasama sa habang buhay, isisigaw, Hallelujah. Jesus, you're the only one. Buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah. Wala nang hahanapin pa, 'cause Jesus, you're more than enough. Puso ko ngayon umaawit. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. May siya't galak sa iyong piling. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Kaibigan, aking takbuhan. Kapayapaan ng iyong hatid. Kaligtasan sa iyong pangalan. Kasama sa habang buhay, isisigaw, Hallelujah. Jesus, you're the only one. Buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah. Wala nang hanapin pa, 'cause Jesus, you're more than enough. Hallelujah. Jesus, you're the only one. Buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah. Wala nang hanapin pa, 'cause Jesus, you're more than enough. Yes, Lord. Truly, Lord God, you are more than enough, Lord God, in our lives, Panginoon. Let's all declare this. Jesus, you're more than enough. 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 Sisigaw, Hallelujah. Yes, Lord. You are the only one, Panginoon. Lamang. Hallelujah. Wala nang hahanapin pa. Jesus, you're more than enough. Hallelujah. Jesus, you're the only one. Buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah. Wala nang hahanapin pa. Jesus, you're more than enough. Hallelujah. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah. Wala nang hahanapin pa, 'cause Jesus, you're more than enough. Jesus, you're more than enough. Yes, Lord. Jesus, you're more than enough.
whoa, 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 oh, Jesus, you're more than enough. Whoa, 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 oh, Jesus, you're more than enough. Yes, Lord. Truly, Lord God, you are more than enough, Panginoon. And as we continue, Lord God, to worship you, Lord God, we will continue, Lord God, to rest in your presence, Panginoon. Sa lilim ng iyong presensya, Panginoon, kami mananahan, Panginoon. As we continue to worship you, Lord God, may we focus on you, Lord God. May we focus, Lord God, on who you are, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Na ikaw yung Diyos na nananatili, ikaw yung Diyos na walang katulad. Kailan may di pababayaan sa iyo lamang, matatapuan sa iyo lamang. Muli po, O Panginoon. O Panginoon, ang nais ko, kagandaan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa puso ko. Kailan may di pababayaan sa iyo lamang, matatagpuan sa iyo lamang, mananatili sa iyo lilip at sasampahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyo lilip nang nasumpungan ka sa dakong Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di nagbabago. Pangako mo, salita mo'y panghahawakan sa iyo lamang, matatagpuan sa iyo lamang, mananatili sa iyo lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyo lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim, masumpungan ka. Panginoon,
sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Mananatili sa iyong lihim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim nang nasamahin sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Yes, Lord. Kami mananatili, Lord God, sa iyong lilim, Panginoon, sa iyong presensya, Lord God. Ang nais namin, Panginoon, ay masumpungan ka, Panginoon. We will continue to walk with you, Lord God. Even, Lord God, in challenges, Lord God, in every circumstances, Panginoon, we will continue at mananatili, Panginoon, kami ay lalakad patungo sa iyo, Lord God. Patuloy, Lord God, ikaw ang aming hahanapin, Lord God, sa lahat ng season ng buhay namin, Panginoon. Kahit kami masaya, Panginoon, kahit kami malungkot, Panginoon, ikaw ang hahanapin namin araw-araw ng buhay namin, Lord God. Lord, give us a heart, Lord God, na patuloy, Lord God, na ninanais, Lord God, yung presensya mo, Lord God. Ninanais, Lord God, na makasama ka, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa iyong pag-ibig, sa iyong kabutihan, Panginoon, sa iyong kadakilaan, Lord God. Thank you for all the blessings, Lord God, na binibigay mo sa amin, Lord God. Patuloy, Lord God, ikaw ang itataas namin sa buhay namin, Panginoon. Mahal na mahal ka namin, Lord God. We give all the praises, the honor, and thanksgiving that you deserve alone. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Amen.
magandang araw po sa ating lahat. Ayun, tingnan niyo po muna yung katabi ninyo, kung mukhang magandang araw. Ganon din po sa ating mga kapatiran online, no? Ako po ay nagagalak at nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil meron po akong pagkakataon na maibahagi ang kanyang salita ngayong umagang ito. And sana excited po tayo, no, na marinig ang salita ng Diyos. Pero syempre, bago yun, alam ko naman na itong buong buwan na to, ang ating tema ay, ano ba? Magandang araw rin po, opo, tita. Anyways, ayun, ang ating tema ay, listen. So, ayan po yung ating pinag-uusapan ngayong buong buwan. And I think, I think second to the last topic na to. But before that, ayun, sige po, can we flash our slide? Ayan. So our main verse for this morning is in Psalms 91:15-16. So we will get to know more about that verse later on. But sabi dyan, He shall call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. So later, mas lalo nating maunawaan ano ba talagang ibig sabihin ng ating pag-uusapan ngayong umagang ito. Pero bago yon, meron muna ako mga tanong sa inyo. Sige po. Ayan, connection check muna tayo. Itong mga tanong na nandiyan. Ilan sa atin dito ang naka-experience na kinakausap ka pero hindi ka pinapansin? Ayun. Isipin niyo yung mga moments na yun, no? Ano kayang feeling no, no? Pag hindi ka pinapansin. Second, o kaya, ikaw mismo, kausap mo sila, pero aminin natin, lumilipad ang isip mo. Oh. Isipin nyo yung mga scenario na yan. Ako ngayon, nagsasalita ako dito, pero mamaya, tingnan mo, lumilipad na yung isip ng bawat isa kasi ang dami ko nang sinasabi. Hindi natin sure. Kayo makakaalam yan. At pangatlo, ilang beses ka nang tinawag, pero hindi yung tinawag pero hindi ka nakinig o hindi mo narinig. O ikaw yung kausap, pero ang sagot mo, ha? Ano ulit? Ano yun? So, ito usually pag sa mga nanay, no, paulit-ulit, kaka-cellphone mo yan, hindi mo ako kanina pa ako, tawag ng tawag. Diba? Alam na pala yung litanya ng mga nanay. Pero I think naman, all of us are guilty sa mga tanong na to. Ayan, do you agree ba? So, I think naman lahat to na na-experience natin. Pero ang tanong, ano ba ang katanungan? Ayan. Naririnig natin pero hindi tayo nakikinig. At kung nangyayari yan sa tao or sa atin, sa inyo naranasan nyo yun, mas lalo kaya sa Panginoon? Diba? Ano kayang feeling kapag si Jesus ang kausap natin o ang Panginoon? Kaya naman po, inaanyahan kong tumayo ang lahat at basahin po natin ang salita ng Diyos bago po tayo manalangin. Sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3, go. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak, tatanmuhin nila aking kaligtasan. So let's pray, let's bow down and let's pray. Heavenly Father, beloved Son Jesus, Holy Spirit, we acknowledge your presence. We give thanks to you, our God Almighty, who was and who is to come, O Lord Jesus. Salamat po, Panginoong Jesus, dahil meron kami muling pagkakataon upang marinig at pakinggan ang iyong mga salita. Dalangin po namin, Panginoon, na bigyan mo po kami ng bukas na puso at isipan upang tanggapin, Panginoon, ang iyong mga pagtuturo. Masakit man ito or may kagalakan sa aming mga puso, dalangin po namin, Lord God, na ikaw po, Panginoon, ang mangusap sa bawat isa, na hindi lamang, Panginoon, ang mga salitang aming maririnig ay hindi maging impormasyon, kundi magdulot po ito ng pagbabago at transformation sa aming mga buhay. Hindi po kami karapat-dapat, ngunit, Panginoon, tinawag mo kami bilang iyong mga anak upang patuloy
na lumago sa pananampalataya at mas makilala ka, Panginoon, ng malalim. Maraming salamat po, Lord God. Ikaw po, Panginoon, ang maitaas sa lugar na ito at samahan mo po kami, O Diyos. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Makakaupo na po tayong lahat. Praise God. So, syempre, ngayon po, no, since pinag-uusapan natin ay I listen ang ating mga tenga, no? Marami tayong naririnig everyday ng ating mga buhay. Sige po, pero pong pa next slide. Ayan, we live in a world where everyone is hearing many things but not truly listening. Ano ba yung mga naririnig natin? Like, we hear notifications all day. Pagbukas natin ng cellphone, ting, 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 ting. Ang daming notifications ng chats, ng kung ano mang naka-install sa social media natin, di ba? Aside from that, we scroll throughout the day. Kasi minsan di mo talaga mapapansin kapag nagbukas ka ng phone, no? Tapos, kunyari, may reels ka lang nakita. Hindi mo napapansin, ay, ilang minuto na ako, ilang oras na pala akong nakatutok sa cellphone. And aside from that, syempre, every Sunday, we always hear sermons. Lagi tayo nakikinig ng mensahe ng Diyos every Sunday. Pero, ano ba talaga yung pumapasok sa ating mga isipan? So, that is why the Bible reminds us, sabi dito sa Psalms 94:9, is He who made the ear not hear? Is He who formed the eye not see? So, sa Tagalog po, itong Diyos na lumikha nitong ating pandinig, hindi ba makakarinig? Ang lumikha ng ating mata, hindi ba makakakita? So, if God created us created our ears, then He created us to what? To listen to Him. Especially to God. Diba? So, sabi nga po dito, next slide po, listening is not just about sound entering our ears. Diba? Kasi laging ganun eh. Nung ginagawa ko to, naisip ko talaga yung sarili ko pag inuutosan ako dati ng nanay ko. Naman nakailang beses na siyang tanong, pero wala. Lagi niya sinasabi, utos ako ng utos, sumalabas lang sa kabilang tenga ninyo, yung mga sinasabi ko. Ganon. Yung mga pangaral, ganon daw. So, listening is about allowing God's Word to transform our lives. Naniniwala po ba kayo doon? The Word of God is created not just, okay, FYI ba to sa lahat? Or for your information lang, kaya sinulat yung Bible. But the very purpose of the Bible is to transform us from the inside out. So, ayan, ang pananampalataya natin ay lumalago kapag tayo ay nakikinig sa salita ng Diyos. Yun nga, katulad mo nang sabi ko, hindi lang siya isang impormasyon, kundi ito ay transformation ng ating mga buhay, ng ating mga gawi. Paggawi, ano ba yon? Sa lahat yun eh. Sa pananalita, sa pagkilos. Kailangan ba perfect? Kasi syempre, tayo bilang tao, hindi naman talaga natin magagawa perfectly kung ano yung sinasabi sa Biblia. Pero, ayun nga, kaya talaga yan nilikha ng Panginoon para meron tayong, alam mo yun, daily reminder on how we should live our life according to God's purpose. So, kaya gaya nga po ng ating binasa kanina, ano ba yung pangako ng Diyos? Yung verse po natin in Psalms 91:15-16. If you will notice, sige po, next slide po. Ang sabi doon is, ayan, next slide nga po ulit, Kuya Elijo. Basahin lang natin ulit yung ating main verse. Sabi dito, He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him with long life. I will satisfy him and show him my salvation. Sige pa previous po. So para kanino ba tong promise na to? Who is this promise for? God speaks to us. So una, God will answer us. Second, God will be with us. Ano yung paulit-ulit na alam naman natin to, human knowledge. Human knowledge or tayo bilang Kristiyano, lagi natin to naririnig na if we call unto the Lord, He will answer us. If feeling natin alone tayo or lonely, God will be with us. And God will deliver us. Ililigtas niya tayo if you feel like, nasa kapahamakan ba ako? Ano ba yung protection na kailangan ko? That's the promise of the Lord that He will deliver us. And God will give us life and salvation. Yan, meron tayong buhay at kaligtasan na matatamo. So ayan yung pangako ng Panginoon. But what if God is speaking, but we are not
listening, ano kayang impact nun? Actually, while I'm meditating this main verse, kasi parang 2 weeks ago, tawag dito, nagba-Bible reading kasi talaga ako right now. And then, may 2 friends ako na they always speak about Jeremiah, Book of Jeremiah. Tapos, syempre, given na may mga nangyayari ngayon, na mga war, di ba? So, wala pa talaga akong plan na basahin yung Book of Jeremiah. Pero yun nga, dahil I have 2 friends that keep on telling, oh, you should read Book of Jeremiah. Sabi ko, okay, sige. So, lagi kami nagbabatuhan ng mga insight about Book of Jeremiah. So, dahil wala ako masyadong alam, hindi ko pa nababasa yung Book of Jeremiah. Ayun, parang 2 weeks ago, I started reading that book. And, ayun, preparing for this message, I think ito yung tinuturo sa atin ni Lord na I think I wanted to share with you na as I read it, na parang grabe. Dati parang kilala ko lang si Jeremiah as prophet. Okay, prophet, weeping prophet. Pero nung nabasa ko na talaga yung Book of Jeremiah, ko grabe talaga. Kung ako yung parang every time na binabasa ko siya, grabe, kawawa naman si Jeremiah. Like, alam mo yung sakit na nararamdaman niya? Parang ramdam mo yung alam mo yung paghihinagpis niya sa katigasan ng ulo ng mga Israelites. So, ayun, kaya I would encourage you to read that book. Kasi grabe talaga. Parang grabe yung emotion na binubuhos dun sa book na yon. But, yun nga, just to give you sharing that to you, the book of Jeremiah. Sige po, next slide po. During the time of Jeremiah, ito yung, kung babasahin nyo siya, ayan, God was continually speaking, calling His people to return to Him, giving warnings and direction. Paulit-ulit, laging may mga ganyan si Lord, kasi syempre nagpapahayag nga siya through Jeremiah. Kaya, anong tawag dito? Ang ina-address din doon lagi doon ina-address yung Judah at saka yung Jerusalem. Judah and Jerusalem. Laging ganun yung address. Kaya nag-research ako, sabi ko, bakit kaya ayun yung laging ina-address doon ni God? So yung Judah kasi, it's a nation. Judah, He is speaking to the whole nation or kingdom. And then, yung Jerusalem naman, kumbaga, it is the capital city of Judah. It is the center of worship, leadership, and daily life. So when Jeremiah mentions Jerusalem, he is often highlighting people living there, especially yung mga leaders, yung mga priests, yung mga influencers. So ayun, kaya pag binasa nyo siya, laging ganun yung sinasabi, people of Judah, Jerusalem, ganyan. So, ayan, sabi dito, during that time, ayun yung ginagawa ni Lord. Pero, hindi sila nakikinig. Parang paulit-ulit talaga, hindi sila nakikinig. Like 15 to 20 times in the Bible, lagi yung sinasabi ni God through Jeremiah. So, even if they were religious, if they were in the temple, they heard messages and sermons, alam mo yun, meron din tong portion na parang sinasabi ng mga tao, ay, nandito naman kasi kami sa temple, so safe kami dito. So, ganun yung claim nila. So, kahit alam mo yun, hindi talaga sila nakikinig. At hindi nila sinusunod ang Panginoon. So they heard but did not listen. Oh, naririnig nila. Okay, sige. Si Jeremiah nga, paulit-ulit na eh. Parang sabi ko, grabe talaga. Parang every chapter ata ng book, laging ganun. Parang siya may pagtangis, gano'n. So they only listen to what they wanted and they did not apply God's word. So are we also the same? Are we also like Judah and Jerusalem? Every time that we are hearing something about, the Lord is prompting you or giving you conviction. Oh, anak, you should do this, you should evangelize, you should make disciple. Paano ba tayo nagre-respond doon? Kasi pwedeng ganun eh. Like, every Sunday or even kapag nakikinig siguro tayo ng mga sermon or sa YouTube or whatever it is, syempre for sure, tayo pag meron tayong hinihinging kasagutan sa Panginoon, for sure, sumasagot siya sa atin. Hindi lang siguro natin nakukuha. Kasi nga, we are so clouded with a lot of things sa mundong ito. Kaya nga siguro parang past month ata, may time ako na parang sabi ko, ayun, kakaano ko to kaka-social media ko to, or kaya, syempre, manonood ka minsan sa YouTube, sa Netflix, lahat na nang pwede mo mapanood. Kaya may mga moment ako na sabi ko, parang hindi na ako nakakarinig sa Panginoon sa kasi ang daming kong worldly things na ini-input sa
sa mind ko. Kaya, yung devotion talaga, like intentional Bible reading, doon ka talaga magkakaroon ng time, intimate quality time with the Lord. Kasi kapag everyday, yun totoo yun eh, kapag hindi mo, tawag dito, kapag lagi ka talagang nakafocus sa bagay sa mga mundo, makamundong bagay. I mean, let's say, yung social media talaga, napakalaking ng ng kain ng oras. So, kailangan mo, intentional ka talaga na, okay, sige, ito yung time ko ng prayer, ito yung time ko ng devotion, para at least nababalance out. Kasi kung ganun talaga, tuloy-tuloy, kaya 1 week, sige, 1 week ako magbi-binge watch. Hindi na ako nakapag-Bible reading. Hindi na ako pag-pray. Sabi ko, ba to? Parang mali na ata itong ginagawa ko. But anyways, so yun nga, that's the time that we can hear from the Lord. So, they only listen to what they wanted. Tayo ba? Ganun din ba tayo? Parang kumbaga, we're just selective. Kaya if there's someone who's speaking about tithes and love offering, do we only select, ito lang yung what will work for me? Okay, sige, kung ganun yung paniniwala nyo, sige, that's your own conviction. So, ayun, are we selective on dun sa mga sinasabi, naririnig natin? Kaya nga, it's very important that we dwell in the word of the Lord, we know the word of the Lord, so God Himself will speak to us kung ano yung sinasabi sa salita niya. So, and then lastly, ayun, they did not apply God's word. Paano ba talaga ma-apply yung salita ng Diyos sa ating buhay? Mahirap kasi talaga di ba? Kasi yun nga, gusto kasi natin yung mga desires natin, own desires, flesh desires, whatever desires na meron tayo sa ating puso. Kaya minsan we're having a challenge and struggle applying the word of God. Kasi nga, we always choose what's convenient para sa atin. Ano yung mas madali, ano yung mas okay, ano yung parang hindi ako mahihirapan. But, yun nga, that's the consequence. May consequence na yung hindi nila pakikinig. So, the people did not listen and they did not obey the Lord. So, next po, sabi ko nga kanina, ayan, God was speaking to all, but not all were responding. So, yun nga, sa simpleng lang, hindi man siguro simple, pero 'di ba, alam naman talaga natin, kasama ng pagkatawag natin bilang isang Kristiyano at nakakilala sa Panginoon is to really evangelize, go and make disciple. Lagi na natin yung naririnig The Lord is speaking to all, to everyone. But, sabi nga dyan, not all were responding. If tatanungin niyo po yung inyong mga sarili, how do I respond to that call? If God is speaking to me, let's make disciple, let's evangelize. So, kayo po yung makaka-answer nun sa mga sarili nyo. Tayo will be the one to answer that. How do we respond to that panawagan ng Panginoon? So just like us, sometimes we hear the preaching but nothing changes. Okay, sige. Ito yung preaching ngayong araw na to. Ito ang topic ngayong araw na to. Paglabas ko, pwede kasi makalimutan ko na yun kung ano yung tinuro. Kasi, every time that we hear the sermon, meron po ba tayong time to, to process yung thoughts? Kasi syempre, pagka Sunday service, talaga makikinig ka lang sa nagsasalita. Pero ikaw, how do you process it? Ano ba talagang gustong sabihin sa akin ng Panginoon doon sa preaching na narinig ko? So, ito yung mga naging consequences kasi hindi sila nagkinig. Yung mga, Judah and Jerusalem, yun daw. And it will also apply sa atin, no? So, they lost direction. Nawala sila ng direksyon sa buhay. Ganun yun Minsan, if we decide on something, parang feel like na ito ba talaga yung will ni Lord para sa akin? So, tama ba tong desisyon ko? Yung ganun, hindi nila alam kung ito ba'y galing sa Panginoon or may wisdom ba sa desisyon na yon. And second, distraction came. So, dumating yung mga anong tawag dito? During that time, yung mga buildings, yung temple, yan, sinunog, yung mga skilled workers, binihag, or tapos, parang kumbaga, forced labor sila
Yung time na yun, time ni Jeremiah, ganun yung nangyari sa mga tao. And then lastly, they became divided. So, ibig sabihin, nagwatak-watak, walang unity. Diba? Ang hirap ng walang pagkakaisa. Kasi nga, parang, kanya-kanya kayo. Parang, okay, sige, ako yung tama, ikaw yung mali. So, there's no unity in the body of Christ. Not siguro in the body of Christ, but also in the people. I mean, isipin nyo na lang, halimbawa, ngayon sa Pateros, no? Divided yung mga tao. Kung ano yung tama, sino yung dapat iboto, sino ganyan, blah, blah, blah. So, diba, walang unity. So, not because God was silent, but because they refused to listen. So, nangyari yung mga yan. Kasi nga, they refused to listen. Kahit paulit-ulit na. Actually, yun nga eh, pag binasa nyo talaga yung Book of Jeremiah, para sa ko, grabe, no? Parang yung feeling na, hello, pansinin nyo ko. Parang, kumbaga, tatanasaliit mo siya. Si Jeremiah, hello guys, pansinin nyo ko. Ito yung gustong sabihin ni Lord. Yung ganon. Pero wala talaga. Matigas talaga yung ulo nila. So ngayon, balik tayo dun sa main verse natin. In Psalms 91:15, we said, sabi sa salita ng Diyos, He shall call upon me and I will answer Him. I will listen to God and call on Him. Our lives will have a different outcome. So tayo ba, di ba? Dito kasi, ayan, hindi lang naman to applicable every time that we pray about something. I think, oo, sa lahat ng bagay naman, every time that we ask for the Lord, pray, sasagot naman talaga ang Diyos. Minsan, hindi lang talaga natin alam na sinagot na ba niya or nag-aantay pa rin ako. Kaya, yon, in Jeremiah's time, they did not listen, so everything fell apart. So, but what if all of us choose to listen to God? So, kung ang ano natin, di ba, tema natin is I listen. Ngayon kasi, ang pinaka-topic na natin, all together now, parang it's listening as one. Parang katulad nung sa Book of Jeremiah, di ba, hindi lang naman ina-address ni Lord doon yung isang tao, Jeremiah, para sa'yo lang to Hindi naman ganun eh. But, He always ina-address lagi ni Lord na, people of Judah, Jerusalem. So, ibig sabihin, marami. All of them, the city. So it's the same sa atin. Kung meron halimbawa sa akin sinabi si Lord, Lord, sa akin lang ba yun? Paano kaya sa kanila? Narinig kaya nila yung call mo for us to go and make disciple? So hindi lang siya I listen, but it's a declaration that we listen. Diba? It's we. It's not just I. Dahil may quiet time ako kay Lord, nakarinig ako sa Panginoon, ay, ako lang to. Hindi nila to na-receive. So, lahat po, ang salita ng Panginoon ay nangungusap po yan sa bawat isa sa atin. At tayong lahat bilang, bilang body of Christ. So, kung makikinig tayo sa tawag ng Diyos, iba yung magiging resulta ng ating buhay. And I think applicable naman po yan sa lahat, no? Sa personal nating buhay, sa mga naisin natin. Hindi lang dito sa loob ng simbahan, kundi tayo, may kanya-kanya tayong mga pagtawag sa Panginoon. Kaya naman po, ayan, paano ba tayo makikinig? Diba? Parang paulit-ulit na ako, pero ganun talaga eh. Kailangan nyo makinig. Ayun ang salita ng Diyos. How do we listen? How we will apply it? May tatlo lang po akong bagay na nais ibahagi sa inyo about this. So sabi dyan, 3 things. We should listen. Listen. Hindi lang listen. Makinig ka. Cling to my ear. Hear my voice. Hindi lang siya ganun. But with, sasamahan po natin. Listen with, attention. Nang may attention. Paano ba yun? Focusing your heart and mind on what God is saying instead of being distracted by other things. Kasi yung attention, ano ba yung mga kumukuha ng attention natin? Ng oras, ng ano pang mga bagay, no? So, parang kumbaga, nung time ni Jeremiah, the people had their spotlight. Parang tayo din. Ano ba yung mga kanya-kanya nating spotlight sa buhay? Is it money? Is it treasure? Is it achievements? Or ano yung mga gods natin, like mga idols natin in our life that could distract us dun sa attention na sinasabi dito? So, ayun po yung una. We should listen with attention.
And second is, ayan, listen with humility. Lagi naman po nating naririnig, no, yung salitang humble yourself before the Lord. Pero yung pakikinig na meron pong ng may humility ay ibig sabihin pagiging teachable. Being teachable. Humility is the opposite of the stubborn pride that caused the city to fall. And humility also means admitting you are wrong and relying on God, not on yourself. Kasi minsan tayo, as tao, no, pag may nagawa tayong mali or kunya nakasakit tayo, sometimes there are people na hindi nila kayang i-admit na nagkamali sila. Parang it's hard for them to acknowledge, okay, nagkamali nga ako doon. Akin yun. So, and of course also, we always rely on the Lord. So humility in Jeremiah's time was the courage to stop pretending everything was fine and to ask God for help. Kasi ganun yung anong thinking no ng mga tao na hindi, si Lord naman, nandiyan naman yan lagi sa amin, pero wala talagang changes sa kanila. And lastly is, we should listen with a heart ready to obey. Diba? Obedience, yung salitang obedience, it costs us a lot. It takes a lot of, talaga yan pagbabago, transformation. Paano ka mag-o-obey sa Panginoon? Na kahit nahihirapan ka, na uncomfortable para sa'yo, kahit hindi mo nakikita ano ba talagang ending nito. Pero sabi dyan, listening with a heart ready to obey means that we are open and willing to follow instruction even before nating malaman kung ano yung full plan ni Lord. Kasi minsan ang hirap talagang sumunod, lalo na pag hindi mo pa nakikita. Meron ba talagang patutunguhan to? I mean, yung effort ba na ginagawa ko ngayon, may bunga ba talaga to? Saan to papunta? Lord, pag gagawin ko to, ito yung masasacrifice. Pag nag-obey ako, ito kailangan kong bitawan, kailangan kong iwan. Yung ganon. Kasi syempre, it's a decision to make. And it's also how deep your relationship with God. You cannot obey or follow someone na hindi mo naman kilala at hindi mo pinagtitiwalaan. Diba? Pwede naman siguro blind obedience, pero out of, authority, kaya mo yun sinusunod. But at the end of the day, if all of us here, not just hearing, but truly listening to God, magiging impact sa ating buhay. This is my challenge to everyone. Sa dami ng boses ng mundo, sa dami ng naririnig natin, araw-araw, kanino ba kayo nakikinig kanino ba kayo nakikinig? Sa sarili ninyo, sa sarili natin, sa ibang tao, o sa Diyos? That's the question that I want to impart, or siguro you can reflect on your personal time. Kasi yun nga, again, ang dami talaga nangyayari sa mundo, ang dami nating pinagkakaabalan sa buhay. Pero nabibigyan ba talaga natin ng oras na makinig sa Panginoon? And syempre, makukuha lamang natin yun if we really have an intentional time with God. Kaya naman po, ang aking take away sa bawat isa, encouragement sa bawat isa, I will have direction if we listen to the Lord. Our hearts will have peace and our church will have unity. So, I hope na yung mga bagay po na to, ito yung maging baon natin. So, in the time of Jeremiah, they did not listen and their lives fell apart. But today, we still have a choice. So, if you feel like parang bagsak ata ako sa pakikinig ko sa Panginoon, wala naman pong magja-judge.
sa atin. And si Lord for sure, sabi niya nga 'di ba, if we call unto Him, He will answer us. Hindi yun parang kumbaga, sige mamaya ako na lang or sige next month na lang or next week na lang ako makikipag-usap kay Lord kasi maintindihan niya naman. But yun nga, if we choose to listen to God, we will experience His answer, His presence, and His salvation sa ating mga buhay. So I hope and I pray na maging encouragement po natin to, no? Kasi itong topic talaga natin for the past, as a whole, yung theme kasi natin is I listen. But today, I pray and I hope that we listen, not just we ourselves, tayo as individual, but we as a church. So we can move forward and fulfill yung purpose or yung pinapagawa sa atin ng Panginoon as a church. Whatever it is, whatever the Lord has called us to do. And in conclusion, I wanted to invite also the worship team to come with me as we respond to a song, no? Ito po, God is not silent. And He is speaking, calling and inviting us into a real relationship, just like in the life of book of Jeremiah. Even when people ignored Him, God kept reaching out with love, truth, and purpose. Do you also experience that? Yung love, yung truth, at yung purpose ng Panginoon sa inyong buhay. And in Book of Psalms, yung nga po, yung main verse natin, He gives us this promise that if we call on Him, then the Lord will answer us. Can I invite po everyone to stand? And as we sing this song, but let's pray po muna siguro. Can I invite everyone to close their eyes? And let's pray as we prepare in worship. So again, sabi ko nga po, wag po nating palampasin yung bawat araw na hindi tayo nakakarinig sa Panginoon. Hindi po tahimik ang Diyos at siya ay nagsasalita, tumatawag at inaanyayahan tayo na patuloy tayong lumago sa ating pananampalataya at relasyon sa Kanya. Kahit paulit-ulit siyang, katulad po ni Jeremiah, kahit paulit-ulit siyang hindi pinakinggan ng mga tao, patuloy pa rin siyang umabot. And ganun din po ba tayo? Kahit paulit-ulit, like kahit feeling natin nakakapagod na, pero dahil sa pag-ibig, at dahil may layuning inilagay sa puso mo ang Panginoon, gagawin mo pa rin ito. Kaya nga po, malinaw ang pangako ng ating Panginoon na kapag ikaw ay tatawag sa Kanya, ikaw ay Kanyang sasagutin. Nawa ngayong araw po na ito, piliin nating maging present, maging bukas. Na Panginoon, narito po ako, nakikinig ako, sapagkat kapag tunay tayong nakinig, hindi lang natin maririnig ang Kanyang tinig, mararanasan din natin ang Kanyang presensya at pagliligtas. And may this song be our declaration that, Lord, I am listening and I will choose to walk with you. I will choose to walk with you, Lord Jesus. So let's worship the Lord.
assurance that you are all I need. I wanna walk with you and talk with you. Hear you speaking, feel you breathing. Walk with you and talk with you. Hear you speaking, feel you breathing. Walk with you and talk with you. Hear you breathing, feel you breathing. Walk with you and talk with you. Hear you speaking, feel you breathing. Walk with you. I wanna walk with you, Lord. I want to know you, not just about you. I wanna be with you, not just around you. I want to love you, not just be loved by you. Wanna walk with you. I wanna walk, I wanna know you, not just about you. I wanna be with you, not just around you. I want to love you, not just be loved by you. I wanna walk with you. I wanna know you. I wanna know you, not just about you. I wanna be with, yes, Lord, not just around you. I want to love you, not just be loved by you. Wanna walk with you. I wanna walk with you and talk with you. Yes, Lord. Hear you speaking, feel you breathing. Walk with you and talk with you. Hear you speaking, feel you breathing. Walk with you and talk with you. Hear you speaking, feel you breathing. Walk with you and talk with you. Hear you speaking, feel you breathing. Walk with you and talk with you. Yes, Lord. I want to hear you, Lord God. I want to listen to you, Lord God. Walk with you and talk with you. Hear you speaking, feel you. For the last time, I want to walk. Walk with you and talk with you. Hear you speaking, feel you breathing. Walk with You shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life, I will satisfy him and show him my salvation.
Lord, we're gonna choose to walk with you and talk with you, Lord God. Hear you speaking clearly. Thank you, Jesus, for this time. Thank you, Lord God, for allowing us to feel your presence, to hear from you. So, Lord, we pray na bigyan mo po kami, Panginoon, ng puso at tenga, Panginoon, na nakikinig, listening with attention, listening with humility, and listening with a heart that obeys. And we're gonna choose to walk with you and talk with you, even if maraming distraction, maraming ingay sa aming paligid. But Lord, choosing to walk with you, to hear from you. May you be with us, O Lord God. And may we always choose you above everyone and anything in this world. We glorify you and we love you so much. All the glory belongs to you, Jesus. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. You may send your tithes and love offering to any of the following accounts. For BPI, for GCash, take a screenshot of the transaction receipts and send it to, and indicate the following. A grateful heart is a magnet for miracles.